Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon, whose name means life. Ang ating Panginoon who is with us is life. And so the highest name above all names, the name of Jesus, is dishonored when people get killed, very especially needlessly. Grabe ang insidente ng suicide sa buong mundo. It is one topic that is not pleasant to talk about because it is painful. Pero kung kayo po ay may kilala na nagpakamatay, o kung tayo man ay kandidatong magpakamatay, nag-iisip-isip kung minsan, natutokso mag-isip, dapat pag-usapan ang bagay na ito. To honor the Lord is to prolong life, to respect life, and to kill one's own life is doubly dishonoring to God who created life. Ang hatid ng Diyos ay buhay. Juan 10:10, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. At ang kabaligtaran nito ay kamatayan. Sinabi rin ng Panginoong Jesus, in the same verse, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Ang pumatay ng kapwa-tao ay pagsalungat sa prinsipyo ng buhay. Exodo 20:13, huwag kang papatay. Subalit ang pagpapakamatay, ang pagpatay sa sarili ay lalong higit na pagsalungat sa diwa ng buhay. God created life and instilled in those who are alive this innate love for life. But for those who possess life, to dispossess themselves of it, it is a grave, grave horror. Gawa 16:28, huwag mong saktan ang iyong sarili. Sarili nga hindi dapat sinasaktan, iba nga ay hindi dapat pinapatay, sarili pa kaya. More than in any other case, in suicide, prevention is definitely better than cure. Kaya dapat itong laging pinag-aaralan, sinisikap na malutas. Ating mong pag-aaral, 10 tanong bago tumalon sa ilog. O kaya 10 questions to ask before committing suicide. Heavenly Father, thank you for life and thank you for the beauty of life. Salamat Panginoon sapagkat kami maaring humiram sa inyo ng panahon, ng sandali, ng lugar, ng buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at sa sandaling ito humihingi kami ng inyong kaliwanagan na ang mga malalagim na bagay na ito ay maiwasan na maganap, hindi lang sa sarili namin buhay, kundi sa mga taong maaari naming makausap, mga taong maaari naming maimpluwensyahan. Kausapin niyo po kami, papagliwanagin ang aming isip at turuan. Nawa ang kapayapaan niyo maghari sa aming buhay ngayon at ang karunungan niyo makamit namin. Father, we ask you to bless us with your words, with wisdom, with strength. In the name of Jesus, your Son, our Lord. Ano po ba ang dapat itinatanong? Marami naman pwedeng itanong, pero 10 lang ang pag-uusapan natin. At ang unang tanong, halimbawa kayo yung gusto magpakamatay at nawa naman ay hindi. Pero kung hindi man kayo, may mga kamag-anak tayo, mga kaibigan, na kumisan wala tayong kamalay-malay, kandidato na pala. Dapat harapin ang bagay na ito. Sa ilang mga bansa nga po, may mga nagpapakamatay ng walang kadahi-dahilan. Napag-usapan lang ng mga kabataan, napagtripan nila, nagbigti sila, 10, 12, mababasa nyo yan sa mga pahayagan. Walang kadahi-dahilan. Akala nila gano'n na lang ang buhay. Pagka ang tao ay iniisip na kitlin ang sariling buhay, itanong muna, baka chemistry lang yan. Baka timpla lang yan. Yung mga maraming kapapakamatay po, yung merong hormonal imbalance. So it's a chemical situation. O kaya lasing. O kaya bangag. It means that there's a foreign element in their blood that changes their chemistry, and that change induces them to kill themselves. In fact, according to the National Public Radio Forum of Experts on Suicide, people who commit suicide appear to have a different brain chemistry than others. So chemistry ang issue. And study shows a high incidence of psychiatric disorders in suicide victims at the time that they commit it. Kadalasan daw po yung nagpapakamatay is suffering from mood disorders or substance abuse. At dahil sa kalalaan ng pagdadrugs ngayon ng mga tao sa buong mundo, lumalaki ang incidence of suicide. So it has been proven that the tendency to commit suicide could have a chemical reason. At ang gutom ay isa sa mga yon. Hunger is linked to depression and suicide attempts among adolescents.
According to some researches done in the West, they found that young people ages 15 to 16 tend to commit suicide when they come from homes where there isn't always enough to eat. And they are 5 times more likely to attempt suicide compared with well-fed adolescents. Marami daw po yung mga tahanan yung walang makain, laging gutom yung mga bata, o kaya may pagkain pero hindi ready, o kung ano-ano yung nakakain nila, mas maraming ganung uri ng nagpapakamatay. So dapat ding itanong, kakambal ng baka chemistry lang yan ay baka gutom lang yan. Baka mamaya kayo dyan ay gusto nyo na magpakamatay. Ito nyo, baka naman gutom lang to. Kakain lang ako ng choknat, baka maiba ang aking kalagayan, mahalin ko na uli ang buhay. Ang sobrang gutom ay nakakaapekto sa utak, nakakapagbunsod ng kagustuhang mamatay, at nagbubunsod ng kawalang gana sa buhay. Isang example na dito, ang lagi nating binabalik-balikan, isang propeta pa naman. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo sa ilalim ng isang puno at nanalangin ng ganito ang propeta, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog sa pagod. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at sinabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ng isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising muli siya at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siyang muli at uminom. At ang pagkain ngayon nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. So, pinakain muna at naiba ang timpla. Kaya kung kayo pagod na pagod, mamimili kayo, matutulog o kakain, alam nyo dapat yung gawin. Kumain muna. Baka mamaya maisipin nyo magpakamatay. Paggising nyo, patay na kayo. Mahirap yan. Kailangan hindi kinakatamaran yung pagkain. Pagka ang tao na de-depress sobra, kasi po ang karamihan ng pagpapangamatay nagsisimula sa depression, yung sobrang lungkot, yung parang hindi mo mahukay ang lalim ng lungkot mo, hindi mo malaman kung saan ka titingin, malayo ang tingin, wala kang tinatanaw, yung inip na inip ka, yung para kang sinasakal, dan lalamig, nagiinit ang iyong katawan, balisang-balisa, hindi mo alam, kumain ka, baguhin ang timpla ng katawan, magpahinga, matulog, at kung lasing, magpalipas ng kalasingan. Kung bangag, pasin niyang kabangagan na yan dahil pagka tumino ka na uli, ayaw mo na namang mamatay. Nakakalungkot yung sa sandali mo na pagkahibang, inapatay-patay mo lang yung sarili. So, baka chemistry lang yan. Pangalawang tanong, baka naman numbers lang yan. Marami po ngayong mga kabataan sa Singapore, sa Hong Kong, sa Japan, sa Taiwan, nagpapakamatay dahil mababa ang grade sa school. Naku, hindi magpapakamatay yung mga Pilipino dyan. Di ba? Kung yan lang, hindi ipagpapakamatay, pero alam niyo naman, nakakahawa rin na ganitong mga sobrang competitive spirit, baka mamaya dumarating na rin sa ating bansa yung sakit ng utak na yan. Mababa ang grade, nagpakamatay, o kaya walang kapera-pera. Sa dami ng utang, hindi malaman kung paano babayaran, ang iniisip na solusyon, barilin ang sarili, lumunom ng lason, laslasin ang pulso, o tumalon sa ilog Pasig. Meron naman, nagpapakamatay dahil din sa number. Dahil nalaman niya na asawa niya ay may number 2. O nalaman niyang number 2 pala siya, wala siya kamalay-malay. Marami pong nagpapakamatay dahil sa number. Tandaan niyo po ito, may pag-asa habang nabubuhay. So, unahin mo nang tanggapin ang katotohanan. Kung ano man yung masaklap na katotohanan tungkol sa number na yan, accept your number reality, pagkatapos ay baguhin ito. Mangangaral siya, 4. Ngunit habang nabubuhay ang tao, ay di siya dapat mawalan ng pag-asa. Ang asong buhay ay mas mainam kaysa patay na leon. So, kung kailangan magpakaaso kahit sandali, mabuti na yon. Buhay. Kesa nagpakatapang-tapang ka, inisip mo yung kung ano-ano mong image at dignity para kang leon na patay. The end of a dream is at the end of the world. Ang pansamantalang kabiguan ay hindi pagwawakas ng mundo. Kung hindi nyo gusto ang numbers ng buhay nyo mga kapatid, pera, utang, grades, station in life, lalo nyong habaan ang buhay ninyo at maghintay na gumulong ang wheel of fortune.
Gugulong din ang buhay, hindi pwedeng hindi. Nothing is permanent. Everything is temporary. Even sickness or health, wealth or poverty, hindi yan permanent. Kumisan kahit wala kang gawin, maiiba yan dahil kasama ka ng mundong umiikot. Kung may ginagawa ka pa na positive, di lalong napadali. So baka numbers lang yan, mag-isip-isip. Kasi magiging number ka rin. Pag nagpakamatay ka, masasama ka sa statistics. No? So you will just be a number again. Isa pang tanong, baka pagod lang yan. Tulad ni Elijah, yung pinag-aralan natin propeta kanya, sa sobrang pagod, nawala ng katinuan, gustong mamatay. Minsan pagod ng katawan, minsan pagod ng isip, hirap, pagsubok. Kung ito'y pagod dahil bunga ng sarili mong kagagawan, tiisin mo yan. At kung ito naman ay tinatawag na kapalaran o kamalasan ng iba, maghintay, magpapalit din yan. Kailangan ka lang magsikap, keep yourself alive, be there. When the change comes, you will be there to receive it. So kung may hirap, may pagod, tiisin. Hindi ka kayang patayin ng hirap, liban na lang payagan mo ito. Kailangan pumapayag kayo bago ka mapatay ng ganyan. Pero pag buo ang iyong loob, hindi ka kayang igupo ng anuman. At kung sakali man, mabuti ng hirap ang napagkapagod ka, lalo hindi ka nakakatulog, hindi magpapakamatay ka na yan. Kailangan baguhin. Huwag niyong payagan na may mga ugali kayo at mga tendencies na nagpapahirap sa sarili niyo. Change it. And disengage from what exhausts you. Kung sino yung pumapagod sa inyo, layuan niyo sandali. Tao ba yun? Sitwasyon ba yun? Pagod na ba kayo dahil 7 ang inyong asawa? Magbawas muna kayo. Magpahinga. Pagod ka na ba dahil ang dami-dami mong ginagawa sabay-sabay? Pagod ka na ba dahil ugali nitong kasambahay mo talagang hindi mo matiis? Magbakasyon ka muna. Lumayo ka. The Arabs have a saying, close the door that brings in the draft. So kung umaambon, umaanggi, pumapasok ang ulan, isara ang pinapasukan para huwag ka mabasa. At kamag-anak ng pagod, failure. Itanong mo naman sa sarili mo, baka pagod ka ng mabigo. Baka failure lang yan. May mga nagbibigti dahil hindi sila nanalo sa contest, hindi sila naging ganito, hindi sila naging ganyan. Tatandaan nyo ito, no one is perfect. So you cannot be a perfect failure. Magkakaroon ka rin ng success kahit hindi mo gustuhin kasi hindi pwedeng kahit yung failure ay maging perfect sa buhay mo. Nothing and no one is perfect. So muling sumubok, muling magtangka. At kung paulit-ulit ang kabiguan, mga kapatid, magpalit ng style. Kadalasan ang kabiguan ng tao ay binubuo ng kanyang personalidad. Nakakainis pala siya, kaya kahit anong pasukin niyang business, hindi nagtatagal. Kasi nakakagalit siya, hindi siya nakakatuwaan ng mga kasama niya, ng mga kliyente, o kaya ng mga mas nakakataas sa kanya. Kadalasan ang mga kabiguan, hindi mo sabihin, malas-malas ko naman. Bihirang nangyayari yun. Mas madalas, there is something in our character that attracts negative things. There is something in the way we live, the way we speak, the way we deal with people that attracts failure. Kaya kailangan iniisip natin yun at baguhin yung style na gano'n. Isa pa pong tanong, bago po tumalon sa ilog, baka naman self-pity lang yan, baka sobrang awa sa sarili. Pagka ganito ang kaso, hindi naman masamang itaas-taas ang pagtingin sa sarili. Pinapababa lang naman yung sobrang mataas ang pagtingin, pero yung sobrang bababa, itaas nyo. Dahil ang gusto ng Diyos sa buhay, balance. Ayusin ang kalagayan mo para hindi ka naman laging kawawa. Efeso 4:28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong siya sa mga nangangailangan. Nakikita niyo po yung turnaround when people meet God. Dating magnanakaw, ngayon, naghahanap buhay, gumagawa ng sobra, meron siyang surplus income para makatulong pa siya sa mga kapos. So yung self-image niya na iba. Dati siyang nagnanakaw, ngayon nagbibigay. So tataas-taas ang pagtingin niya sa kanyang sarili. Kung sobra ka naaawa sa iyong sarili, huwag magdramang bukid. Yung sobrang ine-exaggerate ang iyong lungkot. May 3 lang na hindi bumati sa iyo, sasabihin mo na agad, tinatalikuran ako ng buong mundo. May 2 ka palang nagawang nabigo, sabi mo, wala na akong tagumpay. Yung nagdadramang bukid, naranasan niyo na ba yan? Yung nalulungkot na kayo, nag-iisip pa kayo ng mas malulungkot para mas lalong lumakas ang pag-iyak niyo. Habol-habol mo ang hininga mo sa awa sa sarili mo, na matapos ka magpalabas ng kutakot-takot na luha,
Nagtataka ka kung bakit mo ginawa yun. No? Hindi naman talaga nakakalungkot pala nung lumabas sa iyong luha mo. Baguhin mo ang iyong kalagayan. O kaya, kung di mo yan mabago ngayon, kapatid, baguhin mo ang pananaw tungkol sa kalagayan mo. Halimbawa, hindi ka sikat, hirap na hirap ka, walang pumapansin sa'yo. Kaya sa magreklamo ka doon, sabi mo, ay salamat, hindi ako makikidnap. Hindi na bago ang iyong pananaw, may naipagpasalamat ka sa buhay. Yung walang-wala ka, salamat naman at walang mananakaw sa akin. O di salamat. Wala kang cellphone, hindi salamat, walang makakatext sa'yo na nangungutang. O kaya nanggugulo, nang aabala. Every situation is an advantage. Every situation is a disadvantage. It depends on where you want to look. Unang Korinto 7:21, mga dapat hindi problemahin sa buhay. Ikaw ba isang alipin ang tawagin ka ng Diyos? Huwag mong intindihin yun. Ngunit kung may pagkakataon ka maging isang malaya, samantalahin mo. Ibig niya sabihin, huwag mong isipin yung station in life. Kung nandun yun, hindi mo mabago, di hayaan mong nandun and operate within it. Pero kung kaya mong baguhin mo. Siyempre, ang kabaligtaran ng self-pity, sobrang pride naman. May mga nagpapakamatay dahil din sa sobrang pride. Kaya ang tanong dyan, baka naman nagpapakamatay ka dahil kahihiyan lang ang issue. Yung nasangkot ka sa skandalo, o ayaw mong masangkot, sasabog na yung skandalo, masasangkot ka sa kahihiyan, malalantad kang ganon, you will be shamed and insulted, lilipas din yan. Hindi yan ipinagpapakamatay. No? Malalaman nila na ikaw pala si Darna, ikaw si Batman, mong malaman nila. Total, matagal ka nang napapagod maglihim. Pag nalaman nila man yan, pag-uusapan ka lang na isang linggo, bukas malalaman naman yung kapitbahay nyo pala si Robin. So, lilipat na yung focus ng camera from you sa kanya naman. Yung isang dalagang biglang iniwan ng boyfriend, tapos buntis ka pala, pag-uusapan ka na, 3 araw ka lang pag-uusapan dahil every 3 days may bagong nagbubuntis na naman sa barangay. Hindi ka masyadong magiging star dyan, so tiisin mo na lang sandali. Huwag mong ipagpapakamatay yung kahihiyan. No? Una naman, dapat naman talaga tayo may kahihiyan kung wala tayong hiya. Pero kung dahil lang sa hiya ay magpapakamatay ka, kapalan mo na lang. Mabuting buhay ka. Di ba sinabi? A living dog is better than a dead lion. Unang Samuel 31:4-5. Kaya sinabi niya sa tagadala ng kanyang gamit pandigma, si Haring Saul ito, matatalo sila sa giyera. Saksakin mo na ako upang hindi na ako abot ang buhay ng mga pag-anong yan at paglaruan pa nila. Ngunit tumanggi ito sapagkat natatakot siyang gawin ito. Kaya binunot ni Saul ang kanyang espada at sinaksak ang kanyang sarili. Nang makita ng tagadala na nagpakamatay si Saul, gayon din ang ginawa nito sa kanyang sarili. So nakakalungkot, namatay siya sa kanyang sariling sandata. Ayaw kasi mapahiya. Ngayon, kaysa magpakamatay ka dahil sa kahihiyan, no? Pag sobra ka na talagang gipit, kapatid, kapalanan mo ka. No? At kung ikaliligtas ng iyong buhay, kahit pansamantala, kumanta ka ng, bakit ako mahihiya? Sabi ni Solomon yan, a living dog is better than a dead lion. No? So, kung ililigtas mo ang iyong buhay, kahit man lang sa time of emergency na yon, kapala na lang. Harapin ang kahihiyan. Baliwalain ang mga nanghihiya at panghihiya sa iyo. At sabihin mo, kapatid, I don't care. No? Why should you kill yourself for people who don't care about you? If people will shame you, if people will put you under horrible situation because of that, why should you care? Hindi ka nga nila minamahal Di dapat ikaw na lang natira magmamahal sa sarili mo. Sasali ka pa sa kanila, natatapak sa iyong sarili. Awit 56:11. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. So ipasa Diyos ang iyong kaso. Dalhin mo sa Diyos ang kaso mo. Paulit-ulit nating sinasabi, ang Diyos ay higit na mabait kaysa maraming tao. So kung talagang wala ka ng kabaitan na makuha sa tao, bring your case to God. God cares, God loves, God forgives, and God restores. At tandaan nyo yan, lilipas din ang mga hiya na yan. Sticks and stones can break my bones, sabi, but words can never hurt me. Hindi naman dapat natin yan na lifelong policy. Dapat naman meron talaga tayo kahihiyan, nasasaktan tayo sa salita. Pero kung yun lang ang magiging dahilan para mawala ka na ng pag-asa, put up a defense
and says, "Sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me." Kasi pag sobra niyong pinayagan, baka kayo mismo mawala ng pag-asa sa buhay. Isa pang dapat itanong, kung ang tao ay gusto magpakamatay, at ang dami nito, mababasa niyo sa mga tabloid, ito ang nagpapakamatay sa Pilipinas, hindi yung sa grades. Ha? Baka pag-ibig lang yan. Lalaki, iniwan ng girlfriend, nagbigti. Ang dami niyan, di ba? Babae, iniwan ng boyfriend, tumalon sa ilog. Etc., etc. Mga naunsyaming romansa, mga nabigong pagsinta, mga napagtaksilan, iniwan, ipinagpalit, nilimot, sinaktan, sabihin nyo rin sa inyong sarili, lilipas din yan. Nung na-meet ko ito, 18 na ako, 21, 24, nabuhay ako ng ganong kahaba, bago siya dumating sa buhay ko, therefore, kaya ko ring mabuhay kahit nawala siya sa buhay ko. Masakit ang paghihiwalay, pero walang sugat na hindi ginagamot ng panahon. Magpalipas ng bagyo, maglibang, magaliw, get busy. At itanong mo sa sarili mo, kapatid, kung kayo yung napagtaksilan, kayo na 11, kayo yung sinaktan, bakit ikaw ang magpapakamatay? Di ba? Di lalong natuwa yung nagtaksil sa'yo dahil mas madali kang nawala sa mundo. So kung meron ng ayaw sa'yo, ginanyang-ganyan ka, torture your detractor by having a long and happy life. Bakit mo dadagdagan ang kasiyahan niya? Iniwan ka na nga, binaliwala ka na, nagpakamatay ka pa. Di sobra naman siya matagumpay at sobra kang bigo. So kung ikaw'y iniiwan, pinagtataksilan, mag-spa. Baka naman kasi yung paa mo puro kalyo, so magpa-foot spa ka, di ba? Gamitin mo lahat ng technology ng lahat ng lift, no? Labanan mo ang gravity. Sabi nga nila, looking good is the best revenge. Iniwan ka na, tapos makikita ka, buhol-buhol ang buhok mo, may putik. Naging babaeng putik ka dahil lang iniwan ka ng boyfriend. Di lalong sasabihin nung naiwan sa'yo, salamat, iniwan ko siya, tama talaga ako. Kung nakikita ka umiilaw pag naglalakad sa kagandahan mo, gumuguhit ang pabango na parang jet, panghihinayangan ka. So, kahit hindi ka na interesado makipagbalikan, panghinayangan ka man lang, nakaganti-ganti ka. So, bakit mo gagawing miserable yung sarili? Kailangan mag-isip-isip ka dyan. Iniwan ka, huwag ka maglasing. Nakakawala yan ng poise. Yung magda-drugs ka, lalaslasin mo ang sarili mo, tapos hindi naman nagtagumpay, nagkapeklat ka pa. So, bakit mo gagawin yun? Pasasayahin mo sila. Dapat ko iniiwan ka, pag nakita ka, pwede mo sabihin, see what you're missing? Mahalin ang sarili. So, yung mga desgrasyada, mga abandonada, mga separada, huwag kayong magpakalosyang. At lalong huwag kayong magpapakamatay. Ang mga Pilipina, hindi nagpapakamatay sa ganyan-ganyan lang. No? Matitibay. At pati mga Pilipino, mas marami pa ang Pilipino nagpapakamatay kaysa Pilipina. No? Paano? Yung mga asawang lalaki, medyas lang nila, hindi alam kung nasan. Kaya pag iniwan ng asawa, talagang nagbabaril sa sarili. Kailangan kahit mahal mo ang isang tao, nakaka-complement siya sa buhay mo, meron ka rin certain orbit na sa'yo lang. Kahit mawala siya, iikot pa rin yung orbit mo kahit lumungkot ka. Pero hindi mo masyadong iasa sa kapwa ang kasiyahan mo. Isa pang tanong, nang gusto magpakamatay, baka naman sobrang isolation lang yan. Sobrang pag-iisa, sobrang pagkawalay, nakakalungkot yan, nakakasira ng perspective. Mahaba, matagal, matinding pag-iisa. Kung ganyan lang nangyayari, lumabas kayo sa lungga. Kung kayo laging naiinip, lumayas kayo ng bahay. Mamasyal kayo, marami namang libreng pasyalan. Pumasok ka sa mall, kahit wala kang bilhin, nalibang ka na. Libangin mo ang iyong sarili, makipagkapwa, makihalubilo, makisangkot. Kumisan sa kadalasan na wala tayong mga worthy causes in life, konting lungkot, minamalaki. Kasi walang malaking misyon sa buhay. Sumali kayo, mag-volunteer kayo sa Red Cross, pakuha kayo ng dugo araw-araw. Di ba? Pagka hindi na iba ang timplan nyo, no? Gumawa kayo ng paraan, magtiklop kayo ng mga damit sa mga relief center, lahat ng mga ipapadalang mga relief goods, kayo magtakal ng mga bigas, umanap kayo na magagawa. Kasi ang tao, pag nalibang na, naiiba na rin ang takbo ng isip. Isa pang tanong, baka pagtakas o pag-iwas lang yan? Pag-iwasan,
sa pananagutan. Isang bantay, ang akala niya ay natakasan ng kanyang mga prisoners, ang muntik na magpakamatay. Gawa 16:27. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito ay binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Alam niyo kasi, death ang penalty sa mga Roman soldiers pag natakasan ng kanilang bihag. Nakakulong si Paul at ang kanyang mga kasama sa isang dungeon. Kakakanta nila, lumindol, nabuksan ang mga rehas, nakalalag ang mga kadena ng mga bilanggo. Nung magising yung gwardya, dahil nakatulog pala, akala niya nakatakas na ang lahat, magpapakamatay na siya. Sabi ni Paul, huwag mong gawin yan. Huwag mong sakta na yung sarili. Nandito kami lahat kahit magbilang ka. Biruin niyo, magpapakamatay na siya, mali pala. So dapat hindi ginagawa ang ganyang mga bagay. At kung may pananagutan ka, di harapin mo yung pananagutan, pero huwag kang magpakamatay para lang makatakas. Baka pagtakas lang yan sa usig ng budhi. Sa Biblia, Mateo 27:4-5. Si Judas, matapos siya ipagkanulo si Jesus, sinabi niya, nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong wala ni anumang bahid ng kasalanan. Anong pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo. Sagot ng mga priests. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya'y nagbigti. Terrible. Nagbigti, pwede namang humingi ng tawad. Hindi nga ba namatay si Jesus para bayaran ang kasalanan ng lahat? Pwede namang magpalista si Judas doon, Lord, isama niyo na po ako sa listahan ng beneficiaries sa inyong kamatayan. Pero nagbigti. So kung sobra kayong guilty at yan ang dahilan, humingi ng tawad. Magbalik loob. Handa naman na magpatawad ang Diyos. At alam nyo, maraming mga magulang handang-handa rin magpatawad kahit ano pang kasalanan ng anak. Minsan naggagalit-galitan lang yan para magturo ng leksyon, para huwag mong ulitin. Minsan ay sobra ko minsan na nagagalit sa'yo, pero ang gusto kay yakapin, gusto kang mahalin dahil awang-awa sa'yo. So kung ikay may nagawa na sa palagay mo, hindi mapapatawad ng iyong magulang, huwag na huwag kang magpakamatay dahil siguradong papatawarin ka. Huwag ka lang magpakamatay. Napakasakit sa magulang yung mamatayan ng anak na ganun. Lalo't alam niya, nagpakamatay dahil akala ay hindi mapapatawad. Hanggang mga magulang ay handang-handa magpatawad. Huwag kayo nagpapakamatay kahit na ano pa ang nangyari. Ang mahalaga sa tao, buhay. At halimbawa, guilty ka, hindi madala ng budhi mo, gulong-gulo ka. Sa palagay mo kaya, pag nagpakamatay ka, matatahimik ka. Pag dilat mo, nandun si Satanas. Pag dilat mo, lalong gulo ang sinuong mo. Sigurado ka bang mas mabuti, mas maginhawa, mas kanais-nais ang pupuntahan mo? Natatandaan ko isa nating kapatid sa Panginoon na may sobrang kapansanan sa kanyang katawan. Kung saan siya iwan ang kanyang mga kamag-anak sa umaga, sa part ng bahay nila, pagdating nila sa gabi, nandun pa rin siya. Kasi hindi siya nakakaalis, hindi siya nakakagalaw. Nagpapagulong-gulong lang siya kung kaya niyang gumulong para makarating sa ibang part ng bahay. Minsan, iniupo siya sa bintana nila at doon siya iniwan para makapamintana naman siya habang nagsasaka yung kanyang mga kapatid. Nung lumingon siya sa ibaba ng lupa, tapat ng bintana nila may drum, ipunan ng tubig. At sabi niya, kayang-kaya ko magpatihulog para mag-shoot na ako sa drum na ito at mamatay. Dahil ayoko nang mahirapan. At dahan-dahan nga niyang pinilit sa tulong ng kanyang kamay kasi yung paa niya hindi talaga na igagalaw. At nakaakma na siya magpapatihulog nang bigla niyang naisip, teka! Kung magpunta ako sa impyerno, nakapag-isip-isip, hindi siya nagpakamatay. At humaba ang panahon, nakilala pa niya ang Panginoon, na-save kaya ngayon kung saan-saan pa siya nagpapatotoo dahil biruin niyo kung nagpadala siya doon sa bugso ng damdamin na magpakamatay. Kaya sasabihin mo, baka naman lumipat ako sa mas mahirap na kalagayan. Anong katiyakan ko na mapapabuti? Hebreo 9:27. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ngayon, magtatanong yung iba, Pastor, paano po yung kilala ko nagpakamatay? Nagpunta po ba yun sa hell? Hindi ko yan kayang sagutin. Diyos lang ang may alam. Pero para sa akin, dahil hindi natin alam, ipagpasa Diyos natin. Tulad nga na atin sinasabi, ang Diyos ay higit na mabuti at mabait kaysa sa atin. Hindi natin alam ang maaabot ng kanyang unawa at pag-ibig. So italaga natin sa kabutihan ng Diyos yung mga namala na hindi natin alam kung paano mangyayari sa kanila. Huwag nating problemahin yung hindi na natin malulutas.
Ang problemahin natin yung mga buhay pa na huwag itong maulit kanino man at idalangin natin sa Panginoon na yung kabaitan niya ang siyang umiral sa kaso ng mga taong nagpakamatay. At saka kung meron kang mga pananagutan, marami kang utang, marami kang sakit, halimbawa ayaw mo na maging pabigat, magpapakamatay ka, anong gagawin mo sa mga mahal mo sa buhay, nasasalo ng lahat? Sasabihin sa inyo ng mga kamag-anak mo, ba't ka nagpakamatay? Ang mahal-mahal ngayon ng taon. Oh. Dahil sigurado sila magpapalibing sa iyo. Mabuti kung ayos na ayos ka na, may insurance ka and everything. No? Pero kung magiging pabigat ka rin lalo, mag-isip-isip. At kung may kasalanan, magsisi. Magbagong loob. Kung nagkamali, ituwid ang pagkakamali. Unang Juan, 1:9. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. So ang bigat-bigat ng kasalanan, ihayag sa Diyos, ihingi ng tawad. Namatay na nga ang Panginoong Hesus para dyan. Bakit kailangan nating ipagpakamatay ang ganung mga bagay? Isa pa pong tanong, bago magpakamatay, baka pagpapakamartir o pagpapakabayani lang yan. Halimbawa, yung plane na Miss Saigon, nagpakamatay yung babaeng Vietnamese para yung anak niya sa isang Amerikano magkaroon ng US visa. Pagpapakamartir. O yung mga insured persons, meron silang financial trouble, insured siya, magpapakamatay siya para magkaroon ng pera yung asawa niya, no? Para makapagbigay siya. O baka isa kang pabigat, gusto mo nang magpagaan, so ngayon magpapakamatay ka. Maraming ibang paraan ng pagpapakabayani. Huwag sobrang isakripisyo ang sarili. Pananagutan natin sa Diyos na asikasuhin ang ating sariling buhay. Si Jesus, tagapagligtas, namatay para sa iba, pero hindi natin kailangan gawin yon. Kasi mas marami kang magagawa habang buhay kesa patay. Mangangaral 3, 12 hanggang 13. Dito ay sinusuri ni Solomon ang tungkulin natin at pribilehiyo sa buhay. Alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at pakinabangan ng bunga ng kanyang pinagpaguran. So sa runong ni Solomon na ang Diyos ang nagbigay, anong nalaman niya? Na ang buhay ay dapat dumanas ng lahat ng pwedeng danasin ito na sarap. At gawin din ang lahat ng dapat gawing kabutihan. Balanse ito. Hindi pagpapasarap na sumama ka na, nakasama ka sa iba, kundi ang buti-buti mo sa iba at ang buti-buti mo rin sa iyong sarili. Hindi pwedeng mabait ka sa iba at hindi ka mabait sa sarili mo. Tungkulin mo sa Diyos, pananagutan mo sa Diyos yung buhay na ipinahiram niya sa iyo kung ano ang ginawa mo doon. Mangangaral 7 hanggang 8. Sige, magpasaya ka sa pagkain at pag-inom sapagkat yan ang itinakda ng Diyos para sa iyo. Naway lumigaya ka sa bawat oras. Walang nilikha ang Diyos na ang kanyang iniisip ay pahirapan. Maganda ang plano ng Diyos para sa atin, pero kailangan tayong mag-cooperate. Kailangan natin gawin ang tama. Hindi ikinalulugod ng Diyos na nagsasakripisyo tayo. May sakripisyong kailangan. Halimbawa, yung magulang nagsasakripisyo ng pagkain niya para makapag-aral ang anak. Pero para patayin mo yung sarili mo para makapag-aral yung anak mo, sobra yun. There is a basic dignity of every human life that the possessor of it must take care of it and must not sacrifice it for the sake of another. Liban na lang sa mga emergency situation, yung katulad nung mga digmaan, hinarang mo ang bala para marigtas ang iyong asawa, baka pwede pa yon, pero bihira naman ang ganung mga cases. So huwag sobrang magpakabartir, no? Baka maling kabayanihan na yan. Alam nyo, according to studies ngayon, maraming kabataan nagpapakamatay para lang malagay sila sa internet. Kasi may obituary ngayon sa internet ng mga nagpapakamatay. So sa kagustuhan ng iba na sumikat, yun na lang ang paraan nila para sumikat, nagpapakamatay. Pero alam mo pa ba yun? Na nalagay ka doon? At anong napalamong nalagay ka doon? Kaya yung ganun ding uri ng pagpapakastar ay walang lugar. At sandali ka lang na nandun kasi mamaya may bago na ba nagpakamatay, napalitan ka na. That's why I am not happy when I see all of these things in the papers, inire-report. Halimbawa, isang estudyante sa Amerika, minasakir ang lahat ng classmates. Pinatay lahat ng teacher, pinatay lahat ng mga kapwa mag-aaral. Tapos meron siyang feature sa mga malalaking magazine at mga weekly magazines, news magazines,
Nagbibigay yan ng maling encouragement sa ibang mga young people na gustong sumikap. Ginagawa din nila yon. Pwede mo siguro i-report as news, pero huwag mong palakihin. Huwag kang maglagay ng picture niya para hindi siya para nagiging star. Because in the absence of legitimate stardom, many people will do just anything to have their 10 seconds of fame. Kaya kailangan hindi ini-encourage, hindi sobrang pinag-uusapan. And finally, isa pong tanong bago magpakamatay, baka masamang espiritu lang yan. Tulad ni Satanas, hinihimok niya si Lord na tumalon mula doon sa mataas sa tore. Mateo 4:6, sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Dare. Maraming namamatay dahil sa dare. May mga kabataan nagra-Russian roulette. Can you imagine that? Dare. Kaya mo ba ito? Kaya mong gawin yun? Dare. Tapos namatay ka? Kaya kailangan, baka masamang espiritu lang yan, yung nag-uudyok sa'yo. Anong gagawin kung may masamang espiritu? Mateo 4:10, kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas. Sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Tanong, kung nagpakamatay ka na, paano ka pa sasamba? Paano ka pa maglilingkod? Kaya kung may nag-uudyok sa iyo niyan, sabi mo, lumayas ka, Satanas. Resist the devil, and he will flee from you. It is also true that the devil can whisper into your ears na magpakamatay ka. Santiago 4:7, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at lalayuan kayo nito. Hindi ko alam, mga kapatid, kung meron sa atin na nakakarinig ng mga boses. But according to statistics, at least in the West, wala kasing study sa Pilipinas, 1 out of every 300 people will hear voices. No? So siguro may mga 20 ngayon dito dyan, nakakarinig-rinig yung, tumalon ka, planchahin mo ang nanay mo, planchahin mo siya, ganyan. Yung, magpakamatay ka, yung makakarinig ng kung ano-anong boses. Akala ng marami, kahit ng mga Christian counselors, masamang espiritu. So, kinakast out, depende sa relihiyon mo, ay akala nila masamang espiritu, lalatiguhin ka ni Manang Biday. Lumayas ka dyan. No? Meron naman, bubuntunan ka ng mga kutakot-takot na banal na tubig hanggang magkalunod-lunod ka, nandun pa rin yung boses. Yung mga Kristiyano naman, in the name of the Lord, I rebuke kung ano-ano, pagpe-pray ka, nandun pa rin yung boses, kasi hindi naman pala masamang espiritu Because according to some studies ngayon, people who hear voices are actually hearing their own voice. Na yan ay bunga ng kanilang childhood. Kung sila'y na-torture, na-abuso, inape, kinawawa, tinakot, kuminsan ang nadidinig nila yung boses ng mga nang-api sa kanila. Pero recollection lang nila yon. At yung mga suggestion na sirain mo ang sarili mo, maglaslas ka ng pulso, hindi masasamang espiritu pala, kundi siya rin yun. Kaya kailangan ng napakagandang counseling. Because you have to go back to that part of your past, unearth the reason why you had a very bad recollection of that time, and then deal with it. At siyempre, lalo tayo mga Kristiyano, kung may kasalanan tayo, ihingi ng tawad sa Diyos. At kung kasalanan ng iba, magpatawad na tayo. Kasi pag nagpatawad kayo doon sa mga nagkamali sa inyo, mga naging masama sa inyo, mawawala yung mga boses. Yung limutin nyo na yan, kalimutan na. Pero pag hindi pa yan pinapatawad, hindi pa natin nililimot, pabalik-balik. Akala naman ng iba, evil spirit yun, bigong-bigo na sila, ilang beses na lang ipinag-prayer and fasting, nandun pa rin, kasi hindi pala spirit. Pwedeng spirit, pwedeng hindi. Kaya dapat ang mga counselors are clinically trained to determine kung ang tao bang ito ay schizophrenic lamang o demon-possessed. Minsan naiiba pa yung boses. Ako ay kakain niya. Naiiba yung boses. Si Satanas. Hindi naman pala siya rin yun. Kasi kung minsan yung mga sobrang na-repressed nung sila ay mga bata pa, hindi nakapagpahayag, masyadong inapi, kinawawa. Kung hindi pa sila gagawa ng ganung paraan, hindi sila makakalaya. Kaya yung iba, di ba, pagka inaapuntahan sila, kung minsan sinusumpong, hinahampas-hampas sila yung tanay nila, kasi nakakaganti sila dahil yung palang gusto silang gawin. Dahil nung bata pa sila, sobra silang kinurot-kurot ng nanay na to.
Hindi naman sila makaganti sa normal na paraan kasi hindi papayagan ng lipunan, ng simbahan, ng batas. So, gumagawa yung paraan ng sarili sa kanyang kalooban na maipahayag yung lahat ng mga inis at yamot. Kaya naiiba yung boses, umiikot ang mga leeg, kung ano pinagagagawa. Kasi pagka ganun na nangyari, may excuse. Hindi mo na censure. Dahil sasabihin mo, ay inapuntahan, ay nasira, ay naposes, nakulam, tinamaan ng masamang hangin, etc., etc. Pero yun pala, meron yun na solusyon. Kailangan lang balikan niya ang nakaraan, patawarin ang mga dapat patawarin, ituwid ang mga baluktot, at humingi ng grasya sa Diyos. So kung meron sa inyo mga nakakarinig dito, don't feel bad about it, don't feel so bad, dahil maraming pag-aaral na gagawa ngayon. Kung nabiguyang mga kung ano-ano dinanas nyo na, subukan nyo magpatawad. Subukan ninyo na balikan ng kahapon at limutin na ang mga masasakit na yan at mawawala yung mga tinig. Pero kung totoong tinig ng mga dyablo, palayasin nyo sa pangalan ng Panginoon, ang pangako ng Biblia, aalis yun. Kung tayo nananalig sa Diyos. So engage the voices and you will be free. Pinagtagumpayan ni Jesus ang lahat ng uri ng kamatayan. Kaya pwedeng sabihin natin yung unang Korinto 15:55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Dapat nasasabi natin yan na hindi tayo sobrang takot at lalong-lalo naman na hindi tayo nagpapakamatay. Roma 8:37, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So mahalin ang buhay, huwag tumalon sa ilog, lalo sa Pasig. Hindi ka mamamatay sa lunod, mamamatay ka sa dumi ng ilog. Diba? So, huwag gumawa ng ganyang mga paraan. A living dog is better than a dead lion. At napakaganda ng ating salita dyan sa Tagalog, mabuhay. Ang daming ibig sabihin nun, no? Live, get a life. Kung matamlay ka, buhayin mo ang sarili mo, mabuhay. Namamatay-matay ka na dyan, kailangan kang mabuhay. At lalong-lalo naman kung nag-iisip mo magpakamatay, ang dapat mong isigaw, mabuhay. Sapagkat ang Diyos ay sumasa atin. Dito man, sa kabilang buhay man, nandun ang Diyos, dapat lagi tayong may pag-asa. Mga kapatid, itong ganitong uri ng mga pag-aaral, isa lang sa libu-libong mga tao ngayon dito, ang mag-isip-isip at huwag matuloy, magpakamatay, sulit ang lahat ng ating pag-aaral. Napakahalaga ng buhay ng tao. Kaya pahalagahan nyo ang buhay ninyo at ang buhay ng iba. Napakahalaga na sabihan din natin ating mga kapatid, kapwa, mga kamag-anak. Kasi kung minsan nalaman mo na lang, nagpakamatay na pala, wala ka na magawa. So mahalaga na tingnan, buksan ang ating isip, ang ating tainga, makiramdam tayo. Baka meron tayong mga kasambahay na kandidato na pala. Kailangan, sabi nyo, halika ka mo, bibigyan kita ng 10 tanong. Ulitin nyo bigla ang ating mga pinag-aralan. Kung gusto nyo, dagdagan nyo pa ng 5 pa na mga tanong ninyo na meron ka ba dyan? No? Pwede ba akong umutang sa'yo? Baka lalong mapaaga ang pagpapakamatay. Kaya huwag nyo nang idagdag yun. Mga kapatid, napakalungkot pagka meron kang kamahal sa buhay, kilala nagpakamatay. Iba yun kaysa namatay lang talaga. At ang aking dalangin, hindi nyo maranasan yung ganung uri ng lungkot. Kaya kailangang dibdibin natin itong ganito at ipanalangin sa Panginoon, anong gagawin ko sa mga pinag-aralan na ito para makatulong ako doon sa mga nais magpakamatay. Ama namin, salamat sapagkat kayo Diyos ng buhay, Diyos ng pag-asa, Diyos ng kaligtasan. Kung meron kami mga kapatid dito, Panginoon, na may tendency na magpakamatay, papaglinawin ninyo ang isip, bigyan nyo ng kaliwanagan at tibay ng loob, tibay ng pananalig para ito hindi na muling makapandaya pa sa Kanya. At kung kami naman, Panginoon, ay magagamit na instrumento para hindi matuloy ang mga pagpapakamatay ng ibang nasa paligid namin, ituro mo sa amin kung paano ito. Teach us to be sensitive, teach us, O God, to be discerning so that we may minister to people. At nawa, huwag kami ang maging dahilan para magpakamatay ang iba. Gawin nyo kaming blessing sa mga tao at dagdag na kagandahan ng buhay nila imbes na kabawasan. Magbulay-bulay tayo mga kapatid kung ano ang gagawin ninyo sa ating pinag-aralan. Ang pakikipanayam sa Diyos ay isang uri ng pagpapalakas sa sarili, hindi lang para sa ating sarili, kundi para rin sa iba. Turuan nyo kami, Panginoon, ng silang saglit ng katahimikan, kausapin nyo kami. At lalong-lalo ngayon, ipinapanalangin namin ng mga kasama namin ngayon dito, kung mayroon man, na mayroong tendency na magpakamatay, nag-iisip-isip, o nakagawa ng at nagtangka na nga noon, in the name of Jesus, we rebuke this spirit.
And we ask, O God, that the Spirit of truth, of power, your majestic and loving love, and Spirit of love may minister to that person. Mangusap kayo sa amin, Panginoon, kung ano ang dapat namin maging reaksyon sa mensaheng ito. Magbulay-bulay tayo mga kapatid at dinggin ang Espiritu ng ating Diyos.